The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides. Brad Jeff, sorry to keep you waiting again, but sa ngalan pa rin ng public service, I'm sure you understand. Good morning, Brad. Of course, Brad Ted, this is about people. More than the program, people over program. Yan ang ating serbisyong totoo. Thank you, Brad Ted, sa pagtulong natin sa mga opportunity na. Oo, si Sanchay, alam mo yon, na unawaan natin yung sitwasyon ng ganung uri ng bata na gustong mag-aral, no? Pero walang kakayahan. Ang hirap kayang pumasok sa school na pamasahe lang ang dala mo. Oo, kumakalamantik mo. At biskwit lang yung kakainin mo, hindi ba? And I'm sure, ito pong edukasyon na ito, ang iniisip ng bata na magiging susi niya, no, para makatiwalag dito po sa tanikala ng kahirapan. Yan. Lalim. May iba, Brad Ted, pinag-aaral, ayaw naman mag-aral. Amen. Opo, ganoon talaga ang ating pong buhay. Anyway, sige, so Brad Jeff, nag-aabang na kami sa magandang balita. Alas 8:24 na po pagkatapos nitong ating pong Radyo 5 Network News. Go ahead, Brad. Yes, Brad Ted, happy viewing muna kay Dennis Martin. Salamat sa iyong panonood sa sabi ng kapatid mo si Mayan Santos. Meron ka, Brad Ted, ito, presidente ng fans club mo to, si Mami Luz Ocampo, 84 years old. Laging nakatune in, Brad Ted. Mami Luz. Mami, good morning at salamat po sa inyo pong tiwala po sa ating programa. Mami, gusto namin kayo makita para maabutan kayo ng Boss Max 3 Coffee. Yan. Okay. Sakto, Brad Ted, kasi lagi siya umaga. Ayan. Kumain ka raw na mabuti, Mami Luz. Sabi ng iyong anak. And lastly, Brad Ted, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aking kaibigang pastor from Victory, si Pastor Rev Araneta. Idol ko yan. Thank you so much for tuning in. Yan si Pastor Rev, Brad Ted, yan ang idolo ko sa pagpapamilya. Yan po kasi yung topic natin this week on how to strengthen, paano ba palakasin ito pong pundasyon ng ating society, yung pamilya, by being aware ng ating iba't ibang role sa bawat miyembro ng pamilya. Tapos na po tayo sa role na mag-asawa, kahapon naman po yung role na magulang, and that is to raise God-fearing children. Ngayon naman, para kay Sanchay ito. Alright, Sanchay, makinig ka. Ang role ng mga anak, paano ba dapat itrato ang mga magulang? Ayan. Sabi sa Efeso 6:2-3, igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Igalang daw po natin yung ating mga magulang. Alam mo, Brad Ted, ang Hebrew word na ginamit dito, hindi ako madalas gumamit ng Hebrew, kaya lang ito mahalaga to, yung the word na timao. Ang ibig sabihin na to fix the value. Pag sinabi sa Bible na honor your mother and father, it's a decision, igalang daw natin to fix the value. Ibig sabihin, ito po isang command, hindi siya suggestion, hindi siya conditional, fix po ang value ng taong ino-honor natin. Hindi po siya pabago-bago, hindi po siya base sa emosyon, it's based on a decision. Hindi rin siya depende sa karakter ng taong ino-honor mo. Ang tanong, Pastor Jeff, paano kung hindi ka galang-galang yung magulang ko? Okay? Alam po natin, hindi idea lahat ng magulang. Alam niyo po, yung sabi sa Bible na honor your mother and father, wala pong kondisyon. Hindi sinabi, igalang mo kung mababait sila. Igalang mo kung pinag-aral ka nila. Hindi po, honor your mother and father, period. At the very least, pagdasal po natin sila. Kahit hindi sila kagalang-galang, pagdasal mo, mahalin mo, patawarin mo kung may nagawa man sa iyong pagpapalaki sa iyo na hindi maganda. The fact na buhay ka ngayon at hindi ka inabort nung nasa sinapupunan ka, I think that's one thing lang to be thankful for, kahit hindi ganun ka-ideal. And besides, yung mga anak mo, kung ikaw yung magulang din ngayon, they're watching paano mo tinatrato ang lolo't lola nila. Kaya mahalaga din po yan. Brad Ted, and Cha, paano kung labag sa utos, sinuutos ng magulang? May mga ganyan. Junjun, magsinungaling ka muna, sabi mo, wala ako. Or may ibang magulang, sad to say, tinuturuan pong mangupit, magnakaw yung anak. Huwag po nating sundin yan kasi mas mataas ang authority ng Diyos kaysa authority ng magulang natin. Again po, paglabag sa kautusan ng Diyos, ang inuutos ng magulang natin, ikaw po ay may karapatan na huwag sundin.
Yan po, para clear lang tayo na hindi lahat ng sinasabi ng magulang dapat sundin. Ano po motivation? As I end, ito raw po ay may kaakibat na pangako. Alright? Ano po yun? Bubuti ang iyong kalagayan at hahaba ang iyong buhay. Everything will go well with you and you're gonna enjoy long life here on earth. Yan po ang unang utos na may pangako. Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam namin hindi ideal ang ibang magulang, Lord God. Pero Lord, it doesn't mean na may authority na kami, may license na kami to dishonor them. Kung silang patawarin, kung may nagawa masama sa amin. Lord, minsan mahirap sundin. Pero generally, madali ito, Lord. Mahal namin ang aming sakripisyo at hirap nila. Lord, yun lang pong ipamuhay namin, yung buhay namin, ayos. It's a reward, Lord God, ng mga magulang. Yung hindi kami nagdudulot ng sakripisyo sa kanila, napakalaki ng reward din ng isang magulang. Kaya Lord, again, tulungan niyo po ang mga anak ngayon to honor their parents, to forgive kung may kailangang patawarin sa kanilang kakulangan ng aming mga magulang. Lord, bigyan niyo po ng lakas ng loob ang mga anak magpatawad sa kakulangan ng kanilang magulang. Dahil kami rin, hindi naman kami perfecto bilang mga anak. Salamat po sa katuruan mo. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Salamat po sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. And Lord, we pray para po sa inyong guidance and protection sa pagmimisyon po ni Brad Jeff Eliscopides, and alagaan niyo po ang lahat ngayon na nakikinig sa amin ng mga magulang at mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad. Another glorious day. Bukas ay Friday na. Looking forward tayo, siyempre, sa weekend dahil lahat ng tao po'y napapagal. And definitely, meron pong kung tawagin nga ay Sabbath day. Araw ho naman ng pagpapahinga. Sige, so Brad Jeff, we'll see you again tomorrow. Thank you very much. Thank you, Brad Ted. Mamaya ay dental check-up ni Grace. So, okay, driver ngayon, si Doc Maan Escueta. Thank you for taking care of my beautiful wife. Yeah. Diyan ka lamang sa amin because you always have Grace. Correct. And that is forever. At pag kalimutan, I have an angelic mother-in-law. Ayan. Angelina. Okay. Thank you, Brad. We'll see you tomorrow, Friday. Thank you. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Pastor Rev Araneta, happy birthday again. God bless you. And God bless you more. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.